si Senator Marcoleta at Senator Marcos kini-question yung dumarami daw na acting appointments ng kasalukuyang administrasyon. Ang Commission on Appointments hinikayat naman na kumilos sa nasabing issue. May balita si Bombo Anghiloganan. Lumalakas ang panawagan sa Senado na igit ang kapangyarihan ng Commission on Appointments kasunod ng umunoy dumaraming acting appointments sa gabinete ng pamahalaan. Sa plenaryo, binigyan din ni Senator Dante Marcoleta na ang patuloy na pagtatalaga ng mga acting na opisyal ay maaaring nagiging paraan umano upang malusutan ang mandatoryong kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Isaani ang mahalagang bahagi ng checks and balances sa ilalim ng konstitusyon. Ayon kay Marcoleta, tinalakay sa Committee on Rules ng CA ang dalawang resolusyon na layong paalalahanan ng Office of the President sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution na hindi maaaring i-bypass ang naturang komisyon. The President can appoint and designate members of his cabinet, but the Commission on Appointments has the obligation to evaluate, to assess their competence, their fitness, their merit. Ito po yung nawala, Mr. President, and we cannot go away with that responsibility. It was and it is a constitutional duty. Partikular namang tinukoy ni Senator Amy Marcos ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Gayon din ang ilang cabinet level officials na nananatiling acting sa kabila ng matagal na ng panunungkulan. Kabilang sa mga binanggit ng senadora sina Acting Executive Secretary Ralph Recto, Acting PCO Secretary Dave Gomez, Acting Public Works Secretary Vince Tison, Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, Acting Justice Secretary Frederick Bida, Acting Finance Secretary Frederick Go, Acting Budget Secretary Rolando Toledo at Acting DAR Secretary Juan Miguel Cuna. Binigyan din ni Marcos na bagamat kinikilala umano ng Korte Suprema sa kasong Pimentel versus Arroyo ang kapangyarihan ng Pangulo na magtalaga ng acting officials, malinaw din umano ang babala nito laban sa posibleng pag-abuso upang maiwasan ang kumpirmasyon. Ipinuntuloy ng senador na sa ilalim ng Executive Order No. 292, ang mga pansamantalang pagtatalaga ay hindi dapat tumagal ng lampas sa 6 na buwan hanggang 1 taon. Subalit may mga ilang opisyal na umunay lumagpas na sa itinakdang panahon. It is true that the Supreme Court in Pimentel Jr. versus Arroyo recognized the appointments in an acting capacity and the President's power to make them. But the court was equally clear in warning that acting appointments, while permissible as temporary stopgap measures, if abused, can also be a way of circumventing the need for confirmation by the Commission on Appointments. Nilinaw naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi kailangan dumaan sa CA ang mga opisyal ng BCDA. Sa isang ambush interview, ipinaliwanag ni Soto na malinaw sa mga desisyon ng Korte Suprema at umiiral na batas na ang mga kinakailangang kumpirmahin lamang ng Commission on Appointments ay ang mga may cabinet rank, gaya ng mga kalihim at mga opisyal ng armed forces. In the successive Supreme Court decisions, ang sinasabi, cabinet rank, secretaries lang at armed forces. Malinaw kung ano yung nakalagay sa Constitution. I will agree with as far as the cabinet officials are concerned, or the cabinet secretaries are concerned, that they should be submitted already to the Commission on Appointments, but not the BCDA officials. Sa huli, nanawagan ng mga senador sa Commission on Appointments na agarang kumilos at igiit ang kanilang mandato. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.